Philippine Standard Time. Sa tuloy-tuloy sa ating mga balita, Umagang Balita sa Kings Radio. pinangalanan na ni Justice Secretary Boyeng Rimolya ang hahalili sa posisyong binakante ni Immigration Commissioner Norman Tansingco sa isang payag in-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos si Deputy Commissioner Attorney Joel Anthony Viado bilang officer in charge ng tanggapan. Si Viado ay nagsilbing Deputy Commissioner ng tanggapan mula noong Abril taong 2023. Maalalang inoprubahan ni Marcos ang pag-relieve kay Tansingco matapos makasibat ng bansa niya sina Alice Go, samantalang posibleng pagmultahin at masuspende sa kanilang mga serbisyo ang mga empleyado ng gobyerno na nagipag-selfie kay Alice Go. Itong inahayag ni Civil Service Commission CSC matapos mag-viral online ang mga litrato ng mga opisyal ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation nang maaresto si Go sa Indonesia. Ayon kay CSC Commissioner Eileen Lourdes Lizada, dapat sumunod ang mga empleyado ng gobyerno sa Republic Act No. 6713, a Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kung lalabagin nila ito, pagmumultahin ang mga empleyado ng gobyerno ng hindi higit sa 6 na buwang halaga ng kanilang sweldo o suspindihin ng hindi higit sa 1 taon. Umagang Balita sa Kings Samantala Radio. mga kabayan, sa dagdag na balita, plano ng Department of Agriculture na palawakin pa ang pagbabakuna sa mga baboy kontra African Swine Fever o ESF. Nais ng ahensya na magsagawa rin ng controlled vaccination sa iba pang lugar sa Luzon at iba pang mga red zone sa Visayas at Mindanao. Sa ilalim ng inisyal na plano, nais itong isama ang La Union, Quezon, Mindoro, North Cotabato, Sultan Kudarat at Cebu, kung saan ang mga bakunang ituturok ay planong kunin sa 150,000 dose ng anti-ESF vaccine na bibilhin ng pamahalaan. Unang nagsagawa ang DA ng unang round ng vaccination sa ilang mga babuyan sa Lubo, Batangas, ang tinukoy na ground zero sa resurgence ng ESF sa bansa. Samantala, nais ng DA na magpapatuloy na libre ang mga ibibigay na bakuna upang masuportahan ang mga hog raisers sa kanilang pagbangon mula sa epekto ng ESF sa ilang taon na rin ang nakakaapekto sa mga babuyan. Umagang Balita sa Kings Radio. Ipinag-utos ngayon ng Quezon City Regional Trial Court RTC Branch 106 ang paglipat sa kustodya ng leader ng Kingdom of Jesus Christ KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy at kapwa-akusado nito mula sa Campo Crame Custodial Center sa New Quezon City Jail. Sa desisyong pirmado ni Presiding Judge Noel Parel, ipinag-utos nito na ilipat sina Pastor Apollo Kibuloy at Crisanti Cañada o Canada sa New Quezon City Jail sa Payatas Road sa Bagong Silang sa Quezon City. Ang mga akusado namang sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, bilang pagtutuwid, Ingrid Canada at Salvia Simanyes ay ililipat sa Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Karingal. Inatasan din ng korte ang PNP na ipresenta si Kibuloy at kapwa-akusado nito sa pagdinig itong darating na September 13, araw ng Biyernes, alas 8:30 na umaga via video conference hearing. Matatandang humiling ang kampo ni Kibuloy na mailipat ang kustodya ng pastor sa AFP mula sa PNP para umano sa kanyang seguridad o sa ilalim sa house arrest dahil sa edad ni Kibuloy. Samantala, tutol ang Department of National Defense na sa hakbang na ilipat sa kustodya ng Armed Forces of the Philippines si Apollo Kibuloy. Ipinaliwanag ng DND na ang pasilidad sa AFP ay may mahigpit na operational security protocols kahit hindi angkop na iskustudya ang mga suspect na may kasong kriminal. Nauna nang sinabi ng abogado ni Kibuloy ni sa Attorney Esterlito Torion na nais nilang alisin sa PNP custodial facility sa Campo Crame si Kibuloy. Anya nagkainan sila ng motion sa korte para mailipat siya sa AFP custody. O hindi naman, kahit daw maisalalim si Kibuloy sa house arrest. Umagang Balita sa Kings Samantala Radio. mga kabayan, sa dagdag na balita at bilang panghuli sa ating balitang pambansa, nakapagtala ng panibagong record high na bilang ng mga barko ng China ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa West Philippine Sea. Sa monitoring ng AFP, 207 barko ng China ang namonitor sa West Philippine Sea. Pinakamataas ito ngayong taon mula ito sa September 3 hanggang September 9, 2024. Mas mataas ang naturang bilang sa 203 bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea noong August 27 hanggang September 2, 2024. Sa mga barkong na monitor ng West Philippine Sea, 182 dito ang Chinese Maritime Militia Vessel o CMMV.
18 ang Chinese Coast Guard vessels at 6 ang People's Liberation Army Navy vessels. Kapansin-pansin na may pinakamaraming bilang na nadagdag naman sa CMMV sa Iroquois Reef mula sa dating 36 na ngayon ay umabot na sa 58. Umagang balita sa Kings Radio. Alas 6:59 ng umaga ang ating oras, Philippine Standard Time. Labas po tayo ng ipilan, alamin pa rin ang nakalap na mabalita na ating mga kasamaan sa buong kapuluan ng Kamindanawan mga kabayan sa ating Balitang Mindanao. Balitang Mindanao. Sa ating Balitang Mindanao mga kabayan, abay dyan sa may Cabadbaran City, umakyat na sa mahigit 300 ang nakakaranas ngayon ng sakit na dengue. Nako, alamin natin detalye report mula kay Edgar Cabanyugang. Balitang Mindanao. Umakyat na sa halos 300 ang kaso ng dengue sa lungsod ng Cabadbaran. Ito ang kinumpirma sa tagapagsalita na si Roselyn Exaure. Ayon sa kanya, mula noong Enero hanggang buwan ng Agosto, naitala ang taas ng kaso ng dengue sa nasabing lungsod kung ihambing sa kaparehong panahon sa nakaraang taon. Dagdag pa nito na ang mga barangay ng Kalibunan Tulusa, ganun din ang barangay Mabini, ang grabing may pinakamaraming naitala. Gumawa na ngayon ng hakbang ang CTLGU at mga intervention sa kabarangayan na masawata ang sabing sakit kung saan mas pinalakas ngayon ng City Health Office ang monitoring sa mga barangay. Dagdag pa nito na meron silang gagawing clean-up drive sa mga lugar na apektado ng dengue at pinapayuhan ng mga mamamayan na gumamit ng treated mosquito net kontra sa mga lamok upang hindi makagat lalo na sa pagtulog sa gabi. Yan ang report, Edgar Cabanyug para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na Balitang Mindanao, One Cagayan Coalition lumabas na sa 2025 full lineup. May karagdagang report si Maricel Bayuna. Balitang Mindanao. Opisyal nang inilabas ng Centrist Democratic Party of the Philippines o Cagayan de Oro Chapter ang ilang mga official candidates para sa 2025 election sa lungsod. Sinabi ni CDP National President Congressman Rufus Rodriguez na resulta ito sa ginawa nilang chapter convention sa USDP Gymnasium sa lungsod ng Cagayan de Oro City. Sinabi ni Rodriguez kung saan tatakbo ng pagkakongresista sa Distrito 2 na kasama sa papatakbuhin nila ng pagka-vice mayor ay si incumbent City Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez at lead nominee ng party list na si Abamin Congressman Maxid Rodriguez. Tatakbo din na pagkakonsehal sa Distrito 1 si Attorney Adonis Gumahad at dating LTFRB 10 Director Manny Dalimbang. Habang sa Distrito 2 ay si dating Barangay 1 Kapitan Tony Abihilla at dating Nazaret Kapitan Junjun Rodriguez. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio, Balitang Mindanao. Balitang Mindanao. Balitang Mindanao, inyo napakinggan mga kabayan. Atid po sa atin ng SED Marketing, ang tagagawa po ng Panyawan Liniment Oil at Panyawan Capsule. Mabibili po ang mga produkto natin mga kabayan sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Tatak SED Marketing, tatak SED Marketing. At dyan po ating Balita Mindanao. Balitang Mindanao. At dumako naman tayo mga kabayan sa iba pang balita sa atin namang Balitang Ipayong Dagat. Sa ating balitang ibayong dagat, patay ang nasa 40 katao habang 6 na po ang individual na sugatan sa inilunsad na strikes again ng Israel Forces sa isang operation center sa Khan Yunis na pinaniwala ang pag-ari ng Hamas fighters. Ayon sa Israeli Defense Forces, gumawa umano ang Israel military na mahakbang para maiwasang madamay ang mga sibilyan. Marami pa ang kasalukuyang nire-rescue na natabunan ng madurog na bato kasunod ng pag-atake. Ayon sa ilang nakasaksi sa insidente, sumiklab na ang malaking pagsabog sa Al-Mawasi area sa nakalipas na hating gabi. Sa ibinahaging impormasyon naman ng tagapagsalita ng IDF sa Telegram, sinabi nitong inatake nila ang pangunahing terorista ng Hamas na nag-ooperate sa Command and Control Complex na nagbabalat kayo bilang humanitarian area sa Khan Yunis. Sa panig naman ng Hamas, pinabulaanan nila ang claims ng Israel military at tinawag na isang lantarang kasinungalingan. O narito, nasa libu-libong mga Palestino na na-displace ang nagtungo sa Khan Yunis simula ng inilunsad ng Israel ang opensiba nito sa naturang teritoryo noong Oktobre ng nakalipas na taon. Balitang Ipayong
Ibayong Dagat. Ibayong Dagat. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balitang ibayong dagat, maaaring abutin pa ng Pasko o lagpas pa ng Pasko ang giyera ng Israel kontra Hamas at iba pang mga militanteng grupo. Ayon sa leader ng Filipino community sa Israel na si Mark Pleños, nauna nang sinabi ng Israeli government na hindi ito titigil hanggat hindi na igaganti ang unang pagsalakay na ginawa ng mga Hamas. Bagamat pumapasok na niya sa pakikipag-usap ang Israeli government para sa kapayapaan o tigil putukan, sinabi ni Pleños na nananatili pa rin ang pagbabanta ng mga militanteng grupo katulad ng Hezbollah at mga bansang tuluyang naging kaaway ng Israel dahil sa nagpapatuloy nitong opensiba katulad ng Iran. Una na rin aniyang nagbigay ng abiso ang Israeli government sa mga mamamayan ng Israel na tuloy-tuloy ang mga opensiba nito sa kabila ng mga usapang pangkapayapaan. Balitang Ibayong Dagat. Ibayong Dagat. Balitang Ibayong Dagat, inyo na pakinggan at sa ating mga kabayan ng AG Pure Iron Tablet. AG Pure Iron Tablet, pangtanggal ho mga kabayan sa mga iniinom natin na medyo may lasang bakal. Ayan, ang sagot po, AG Pure Iron Tablet. Tablita po to. Mabibili sa mga suking butika over the counter nationwide. Balitang Ibayong Dagat. Ibayong Dagat. At ngayon sa ating naman balitang Sports. Pampalakasan. Sa balitang pampalakasan para athletes ng bansa, may korte si Call kay Pangulong Marcos. Alamin natin ang balitang pampalakasan mula kay Gar Cabanyog. Nakatagda magsagawa ng courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga para-athletes ng bansa na sumabak sa katatapos sa 2024 Paris Paralympics. Gaganapin ang Heroes Welcome sa darating na Huwebes, Setyembre 12 ng hapon. Sinabi ni Paralympic Committee President Michael Barrido na nais lamang ipakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang buong suporta sa mga manlalarong Pinoy. Kahit nabigo ang mga para-athletes ng bansa na makasungkit ng mga medalya, ay nakita umano ng Pangulo ang ginawa nilang pagpursige para makalaban. Ang mga para-athletes ay binubuo ni Agustina Batilo para sa Taekwondo, Jean Alain Ganapin para sa wheelchair racer, Gerald Pangliwan para javelin thrower, Cindy Asusano at para swimmers, Angel Otom at Ernie Gawilan. Yan ang report, Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita sa Balitang Pampalakasan. Sports balita nyo na pakinggan at sa ating mga kabayan ng Grotol Mega at Grotol Syrup. Papatangkad, pampalakas at hindi usakitin, pampalakas ng inang immune system sa ating mga chikiting. Para sa mga chikiting, Grotol Syrup, sa mga malaki-laki na Grotol Mega. Available po yung vitamina ho natin sa mga suking butika over the counter nationwide. Sports. Ngayon. At dumako naman tayo mga kabayan sa ating naman balita. Show me. Samantala mga kabayan, sa atinong balitang showbiz ngayong umaga, GK Labao handa na para sa kanyang kauna-unahang major concert. May report ang ating kasamang Maricel Bayuna. Nakatakdang magsagawa ng kanyang kauna-unahang major concert ngayong taon si Juan Carlos Labajo. Sa kanyang social media account nito ay kanyang inanunsyo ang nasabing concert na magaganap sa November 29 sa SM Mall, Avicia Arena sa lungsod ng Pasay. Ang pinakamahal na presyo ng nasabing ticket ay nagkakalaga ng 8,500 habang ang general admission ay nasa 750. Mayroong pagkakataon na makasalamuha ng mga nakabili ng SBIP ticket ang senior actor at makakuha sila ng mga exclusive merchandise. Magsisimula ang pagbebenta ng mga ticket sa darating na September 13. Noong nakarang taon ay pumutok ang kanyang kantang Ere kung saan ito ay naging number 2 sa ilang mga music streaming. At yan ang showbiz balita, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Showbiz balita nyo na pakinggan natin sa ating mga kabayan ng Brinhel Capsule. One capsule before bedtime. May problema sa anxiety, insomnia, kung ano-ano na lamang ang mga iniisip at hindi makatulog. Yan. Brinhel Capsule ang sagot po riyan mga kabayan. Ulitin natin na one capsule before bedtime. Mabibili po yan sa mga suking butika over the counter nationwide. At yan pong ating showbiz. Ngayon. Umagang Balita sa Kings Radio.